Mga kababayan, dito ulit tayo sa Iparas kay Paras. Itong programa natin ay nagpapatuloy at marami tayong talakayin na issue. Isa nito, napaka-importanting issue. Itong panghihimasok nitong sinasabi nilang sundalong kanin. Itong isang pangalan nito ay Trililing na nakikialam sa pag-implement ng warrant of arrest. Ang yabang pa niya, pinapakita pa niya yung warrant of arrest doon sa mga media na may hawak daw siyang warrant of arrest. Ang tanong, ano bang papel mo? Ikaw ba ay empleyado na ngayon ng Philippine National Police o empleyado ka na ngayon ng NBI? Kasi kasama ka diyan sa pag-implement ng warrant of arrest against a sitting senator of the country. Anong papel nito? Sundalong kanin na ito. Ang yabang-yabang pa, kung akala mo may papel siya sa gobyerno. Sasama sa Senado, tapos ngayon sinasabi niya, mali daw si Alan dahil si Senator Alan Cayetano, itong bagong Senate President, kasi siya may experience. Kasi siya may experience na daw siya na hinuli din daw siya sa Senado. Pero ang hindi mo alam, ulol na Trillanes, with due respect, itong warrant of arrest is a warrant coming from a foreign country, a foreign entity. Hindi tulad ng mga warrant of arrest issued by the Regional Trial Court or the Court of Appeals against Enrile, against other senators tulad mo, which is legitimate exercise by the state to implement a warrant of arrest. Magkaiba po yun. Kung hindi ka tanga, magkaiba po yung galing sa ibang bansa. At saka hindi mo alam na ang Senado mayroon na silang resolution. Nag-agree ang mga senators that no amount of pressure in the implementation, naputol. In the implementation of a warrant from a foreign country without coursing it through a local court or to a regional trial court or any court under the Supreme Court. So, yun po ang patakaran. Kaya hindi pwede, hindi pwede. Akala mo dahil nag-traidor si Soto at pinayagan ka, pwede ka nang makisawsaw. Hindi po kayo kasama dyan. At ngayon, dahil sa yabang mo, nang nilalait po pa ang ating DILG Secretary. Anong sinasabi nitong si Trillanes? Ito mga kababayan, lahat ng pugante ay malaya under Sec. John Vic dahil hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Okay? Ito, nilalait niya ang DILG Secretary. Dahil paniwalang-paniwala itong kumag na ito, nag-aambisyon siya maging Secretary of the DILG. Pinagyayabang na ng mga tao niya at mga iba na pinapalabas na ngayon, sinasabi niya, wala daw saysay ito si John Vic Remulla bilang DILG Secretary dahil panay daw press con, pero wala namang na-accomplish itong si John Vic Remulla.
So, ito, mayroon pa siyang isang statement. O, ito, palabas mo. O, kung bawasan niya ang kapreskon niya, baka may nahuli siya. O. So, parang pinapalabas nitong kumag na sundalong kanin na mas higit pa siya kay John Vic Remulla. Na si John Vic, panay daw preskon at wala daw nahuhuli so far. At itong sundalong kanin, parang nilalabas niya ngayon kay Marcos. Marcos, o tingnan mo, mas mahigit pa ako dito kay Secretary John Vic. Kasi ako, muntik ko na mahuli si Bato de la Rosa. Tingnan mo itong kumag na to. No? Pinagsasabi nito. Mga kababayan, nag-aambisyon ito. Pero ito pong masasabi ko, nananawagan po ako sa inyo, Secretary John Vic. Bakit po, Secretary, na hindi nyo alam itong ginawa dyan sa Senado na mag-implement ng warrant of arrest? Hindi pa noong panahon sa pag-implement noong warrant of arrest kay Duterte, ang departamento mismo ninyo, yung DILG, tapos yung PNP chief, at saka si Nicolas Torre ang inutusan nyo. Because under the law, that is really what it should be. That the Philippine National Police will implement the warrant of arrest. Bakit dito po? Hindi po kayo in-involve. May makatuturan na ba yan na aalisin ka na daw at ipapalit itong sundalong kanin? Out of grace ka na ba sa Malacanang, Secretary? Are you being is out? Under this circumstance na nangyayari ngayon, Secretary John Vic, mukhang hindi ka in-involve. Wala ka ngang kinalaman. Dapat ang nakikialam dito, the Department of Justice. Kasi under dyan ang NBI. Parang in-out of the picture ka. Is this really true na you're now out of grace by the Malacanang? Papayag ba kayo niyan? Kayong magkapatid? Si Ombudsman Boying, sa dami nyo ng sakripisyo, gumawa ng katarantaduhan in the name of this president na bangag, ay gagawa kayo ng mga gawain pag-uutos niya at bigla na lang po kayong tanggalin? Is there a truth to this rumor na ito, klarong-klaro, mga kababayan, na hindi sinama si John Vic dito sa implementation ng warrant of arrest? Sinabi pa nga ni John Vic na mali yung ginawa dahil hindi dumaan sa Interpol. Itong pinagagawa ng NBI. So, yun po mga kababayan. Si Trillanes na ba ngayon ang fair-haired boy ng babaeng satanas dyan sa Malacanang? At winala na niya yung Secretary of the DILG. Yun po ang tanong natin. Tapos, ito po, kung nakikinig man ang Senate President na aking kaibigan, si Senator Alan Peter. Sir, with due respect, sir, Senator Alan, wag po kayong magpapatinag dito sa mga tauhan ni Marcos na gustong sakupin din ang Senado sa kanyang poder. There is a clear separation of powers. And you, as the head of the Senate, you are co-equal with the executive department, with Marcos. Bakit po kayo nagpapatinag? Ako, ito lang pong napuna ko. Bakit nyo pinayagan yung mga NBI ay under the custody of the NBI chief when if there is a decision to declare contempt, dapat nakakulong dyan sa Senado. Tingnan mo si Corley Discaya, ilang taon na dyan? Ilang months na dyan? Kinulong ninyo yung tao.
bakit hindi nyo makulong ito? Sinabi pa nung Sergeant at Arms nyo na it is an assault by the NBI and Trillanes in the Senate. Bakit hindi nyo dineclare in contempt itong si Trililing, Senate President Alan? Wag po kayong magpakita ng weakness dyan, Senator. Kasi kung magiging ganon, lubos-lubusin itong mga walang hiya na enforcement team ng Executive Department na talagang they will destroy your institution. Huwag po kayong pumayag, sir. Bilang isang kaibigan, ito po ang perception ng karamihan ng mga naririnig ko at mga nakakausap ko na pagka nagbigay kayo ng sign of weakness, these people will take advantage and Tapos itong si Soto, Senate President, dapat maimbestigahan ito. And the Senate Ethics Committee should investigate him for betraying a standing senator, Bato de la Rosa, for conniving, for cooperating illegally with Trillanes and the NBI to execute a warrant of arrest that is illegal. It violated your resolution. It did not pass through a legitimate local court, which you have already agreed among yourselves, sir. So, yun lang po mga kababayan. At nananawagan po tayo sa ating mga mahal na mga kababayan, puntahan natin ang Senado at suportahan natin ang mga senador. Suportahan natin ang institusyon na hindi na mangyari yung tinatawag na assault on the Senate na ginawa ng NBI at ang isang sundalong kanin na masyadong ambisyoso, gusto daw niyang maging DILG Secretary. Yun lang po, mga kababayan. Now, before I end, let me say this. Ito po, itong istorya tungkol sa PGMN. Marami pong nagsasabi na kung totoo man na itong si Franco Mabanta ay nag-attempt na mag-extort ng pera sa halaga ng 350 then lower to 300 million. At ngayon ay binulatlat na nila yung ikangay video na gagamitin para mag-extort ng pera at karamihan nagsasabi, wala namang laman. Wala namang laman. It's not even worth 20 million. So, may katuturan kaya ito? Hindi kaya pakulo lang ito ni Franco Mabanta at ni Romualdez at ni Marcos? Naguluhin ang taong bayan? Kunyari, mayroong ganito para guluhin tayo at nagiging kawawa nito, with due respect, this is my personal view. Ang naging kawawa nito, yung CG Hero. She's a legitimate broadcaster. She's a legitimate podcaster. Pero mukhang siya ang naninindigan dito. Siya ang naninindigan. For all you know, dahil sa sabwatan ni Marcos at ni Franco Mabanta, you cannot erase the fact that Franco Mabanta has been, favorite of Marcos. Sa social media, sa maniobra tungkol sa pagmanipulate ni Marcos, magiging kandidato siya pagka-presidente in 2018. Ang kasabwat niya si Franco Mabanta. Tito Bongbong ang tawag ni Franco. So, malalim ang samahan ni Marcos at ni Franco. At obviously, Romualdez is deep cousin of Marcos. So, paano mangyayari yan? So, hindi kaya muro-muro lang nila ito? Pero,
Ako, nakikita ko si CG Hero. Hero siya dito supposed to be, pero baka ginamit lang ito ni Franco Mabanta. Wala siyang kamalay-malay sa lalim ng ugnayan ni Marcos Jr. at ni Franco Mabanta. Ginamit niya yung mga ibang legitimate na broadcaster ng PGMN. Kunyari, to protect him, to defend him. Pero, well, ito lang po, hindi po ako, personal view ko ito, conclusive, nananawagan po ako kay Madam CG Hero, out of my respect to you, out of my admiration to you, pag-aralan po niyo mabuti, ma'am. Baka mamaya ginamit kayo ni Mabanta at kasi maganda ang image mo sa public, ikaw ngayon ang tinutulak niya to save Mabanta's image. Pero kasabwat pala ni Marcos Jr. yan. Kasi Tito Bongbong, Tita Lisa ang tawag niya. Binigyan pa siya ng party. Kasama pa niya yung mga anak ni Marcos. Si Sandro at saka yung isa. So, do you really think relationship can just be cut off just like that? Hindi ganun kalalim ang relationship. Lalo na if there's an exchange of money that Franco Mabanta was paid well by Marcos during those times. Ma'am, CJ Hero, pag-aralan mong mabuti, baka nagamit lang po kayo dito sa moro-moro na ginagawa allegedly nitong PGMN under Franco Mabanta. Yun lang po, mga kababayan. Kasi, bakit ko nasabi ito? Doon sa video, very clear. Si Romualdez lang ang tinitira, pero alam naman natin na ang mastermind, sabi ni Saldico, si Marcos Jr., pero walang mention. So kung ginawa ni Franco yan, siyang gumawa ng video, ang nag-deliver lang si CG Hero, Franco Mabanta deliberately accepted or deliberately omitted Marcos in the video when Marcos, according to Saldico, is the mastermind of the massive corruption that happened in our country. So yun lang po, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo.